So, welcome back for another video, guys. In this video, meron akong ibibigay or i-share sa inyo na top 4 na no harassment instant loan apps with not so low interest rate sila. Pero hindi sila 7 days to pay. Pero pwede na talaga. Dahil pasok pa rin naman yung interest rate nila sa cap ng BSP. Disclaimer lang muna tayo, before I start. This video is not sponsored. Any loan apps that I will mention in this video are not sponsored and basically based on my personal experience lang po. Since personal experience ko siya, gusto ko kayo mabigyan of course ng tamang expectation before trying these loan apps. Na masasabi ko na legit naman po silang lahat and maaasahan in times of need. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, ito na nga, from the word na instant loan app. So, pwede natin silang i-download agad-agad via Google Play Store man yan or available man siya sa App Store and then we can apply right away. And kapag na-approve tayo, pwede rin po tayong mag-loan agad-agad. Wow. At kapag instant loan app, so wag po kayong umasa talaga. Sobrang low interest rate yan. So, usually po talaga, of course, dahil instant loan apps po sila, talaga namang hihingi talaga sila ng interest rate na medyo kukurot talaga. Pero kahit papaano, guys, legit naman po sila and sabi ko nga sa inyo, yung interest rate po na nire-require naman po nila is pasok naman po sa cap ng BSP when it comes to online loan app. So, lahat po kasi nang babanggitin ko dito na loan app, sila po ay nasa 15% below lang. Monthly ito ha, monthly yung interest rate na pinag-uusapan, hindi 7 days to pay. Ano-ano nga ba itong apat na ito? So, first on my list is si Mabilis Cash Loan App. Well, wait lang ha, alam ko naman maraming nagtataas ang kilay dyan regarding kay Mabilis Cash Loan App ngayon. So, I know na si Mabilis Cash po ay may nire-require po siya na additional information. Pero hinihingi po yun after the application. So, malalaman natin kung tayo po ba ay may loan offer or loan amount. Then, upon disbursement, hihingi po sila sa atin ng additional information. At yan po yung mga yon. Yan yung kailangan po nating i-comply. And then, nakalagay po dyan kahit daw isa or dalawa, tatlo. Hindi naman po kailangan lahat na ibigay yan. So, marami na rin naman na nakapagpatuloy na nakakapag-loan pa din dito kahit medyo humigpit talaga yung kanyang requirement. Pero ito na nga, if ever naman po talaga kung nakapag-comply kayo at na-approve po kayo dyan, agad-agad po yan, papasok yan sa ating account at buo po siyang matatanggap. Wow. And then po, depende po yun sa offer nila, no? Kasi sa akin before, na-offeran ako ng twice a month of payment. Every 15 days po yung payment ko. And then na-offeran din po ako dati ng per term nila is monthly. 30 days per term. So, once a month akong magbabayad. So, depende po yun kung loyal na tayo sa kanya, tagal na tayo sa kanila. Since ang maganda rin naman to kay Mabilis Cash po, no, masipag siyang mag-increase at mataas po talaga siya mag-offer. Wow. Kahit nga tayo ay first timer dito, hindi siya madamo. And sa interest wise, guys, no, so, itong si Mabilis Cash, to be honest, no, mababa rin yung interest rate nito compared sa iba kung babanggitin later. Kasi sa akin po, no, na-experience ko, binigyan niya ako ng interest rate of 9% to 11%. Ang pinakasagad is 11%, pero ang pinaka-standard nila is 9%. Depende yun sa loan terms natin. Siyempre, the longer the repayment, the higher the interest rate na yun. And kung minsan, sa interest rate po nila, nagbibigay po sila ng pa-coupon or pa-discount po. Kasi ako na-experience ko yung 6% monthly nila. Legit yung mga pa-promo nila ng interest rate. Well, when it comes to the customer service naman po kay Mabilis Cash, based sa experience ko ha, di pa ako naka-receive ng harassment sa kanya, guys. Na-overdue ako minsan dito kay Mabilis Cash. Well, kahit na-overdue ako, may offer pa din talaga siya. Though, nagre-require na siya ng additional information. And based sa experience ko nung na-overdue nga ako, dapat na iharas nila ako. Biro mo, no? 10 days overdue ako dito. Hindi ako naka-receive sa kanila ng kahit anong pagmumura or pagbabanta. Wala po. Well, kung qualified kayo, you can even try. Or kung na-reject kayo dati, you can even try pa din. Well, second on my list is si Fido PH or si Fido Loan App na masasabi ko talaga, guys, na itong si Fido, ito po yung new Mabilis Cash para sa akin. Halos para sila ng atake, ng loan terms, kung paano po sila magbigay ng increase kapag nasettle po natin yung ating loan sa kanila. Well, itong si Fido Loan App po, buo rin natin siyang matatanggap. At nagbibigay po siya ng long term din ha, ng after 2 months or after 3 months to pay. Well, sa akin po kasi every time na maglo-loan ako dito, twice a month po akong magbabayad. Every 15 days din po. And for the interest rate naman po, nasa 15% po yung interest rate nito. Monthly ha, monthly po yung pinag-uusapan natin dito. So, okay na rin po talaga siya since isa din siya talaga sa mga go-to loan apps na in case na gusto kong mangutang agad-agad is maibibigay niya talaga sa akin yun. Hanggang ngayon, may offer pa rin po kay Fido at gustong-gusto ko rin siya. When it comes to the customer service po, hindi ko talaga na-experience yung maharas po dito kay Fido Loan Apps. Usually, kapag nasasagad mo
yung due date mo is talagang tawag na yan sila ng tawag. Pero itong si Fido naman, nag-text lang siya, nagpaparemind lang talaga siya na due date mo na ngayon, kailan mo nang bayaran. Well, si Fido loan up, hindi ko akalain na legit tong loan up na ito. Last year lang talaga siya nag-boom. And hindi ko akalain guys na hanggang ngayon, legit na legit pa rin talaga si Fido. Isa din talaga siya sa pwede nating itry once po na wala pa tayong account sa kanya. And then, if ever gusto mo ng instant talaga, so you can even try. Well, third on my list is si Kashalo Loan Up. Itong si Kashalo Loan Ups po, nung nag-try ako, nag-apply ako agad-agad nun, approve talaga agad ako upon application, and then nag-loan agad ako, and then na-receive ko rin naman agad yung aking kinash loan dito. And then after settling my loan po dito, nag-i-increase po siya. Hanggang ngayon, patuloy siyang nag-i-increase. For now po no, na-offer niya po ako ng up to 45 days to pay. Ang maganda din po dito kay Kashalo, since legit talaga tong loan up po na ito, lahat naman sila legit mo. Po din po siyang matatanggap. Ang bad side lang talaga na guys, madami siyang mga babayarin. May mga interest rate siya, may other fees siya, may insurance po tayong binabayaran dito. Malabas naman po, kahit naman po i-total po natin lahat ng mga babayarin natin dyan, lumalabas po na nasa 15% monthly pa din naman po siya. So yun ay base experience ko ha, kasi sabi nila mataas daw yung interest rate kay Kashalo. I think naging mataas lang siya kasi 45 days to pay siya. Pinag-usapan po natin dito is monthly payment po. Monthly effective interest rate. And when it comes to the customer service po, wala akong masabi dito kay Kashalo dahil po mabait din po ito. Hindi ako naka-experience ng call. So kapag nagpa-payment reminder po sila, nagte-text lang po sila sa akin or nagno-notify po sila through the app. Hindi po sila makulit since hindi naman po ako nadidelay po dito. So must try talaga din po talaga siya dahil alam niyo naman na legit po itong si Kashalo. Well, lastly, top 4 on my list is itong si Tala Loan Up na ilalaban ko talaga dahil isa sa napakabait at maayos na customer service po talaga itong si Tala kahit sino po yung tanungin nyo. Roller coaster po yung experience ko dito kay Tala, no? Last 3 days ago nga, nakautang ako dyan at yun nga, hindi na nila ako pinautang and then dinilig ko yung app nun. Then nag-re-apply ako dito. Same information yung pinang-apply ko pero naprobahan niya pa din ako. Nagbibigay siya ng chances, no? And one more thing, buo po siyang matatanggap ngayon. Kasi diba, na-feature ko na siya ng paulit-ulit at experience ko na may mga times na hindi ko siya buong matatanggap, may mga kinakaltas. Pero ngayon, currently po, buo na po siyang matatanggap. Isa sa gusto ko kay Tala po is yung interest rate niya. Though nasa 30 to 15% monthly po yung interest rate po ni Tala. Pero ang maganda kasi dito, no, pwede natin siyang bayaran ng 2 months to pay. So yung 2 months na yung discretion mo na lang yon. Pero kung may pera ka naman na or may pambayad ka naman na, wala pang 2 months, mas maganda kasi si Tala nag-offer siya ng daily interest rate. Like for example, 2 months to pay naman talaga siya. Kung yun yung pinili mo and then nag-decide ka na bayaran na siya within 15 days, mas maliit yung interest rate mo. Kasi ang computation niya is daily interest rate. Pero kung isasagad mo siya, expect po talaga na given na 15% monthly po talaga siya. Kaya if ever po no, na wala na kayong Tala, na gusto nyo mag-try ulit sa Tala or new kayo dito sa Tala, you can even try. So those are my top 4 online loan apps that for me guys, hindi ako naka-experience ng harassment. Not so low interest rate naman talaga to dahil 15% monthly, mataas naman talaga yon. Pero maganda doon, hindi siya 7 days to pay. Monthly siya and then pwede na talaga siyang utangan. Pwede na siyang lapitan when it comes to kinapos tayo for emergency purposes kasi buo siyang matatanggap lahat. And then legit pa po silang lahat. That was all based on my personal experience lang po. Alam ko madami pa po tayong pwedeng idagdag dito ng mga loan apps. Pero nilimit ko lang siya sa app dahil since sila itong mga veteran na din hanggang ngayon po buhay na buhay pa rin sila at patuloy na maaasahan pa din po talaga utangan. So anyways, no, you can freely comment down below naman po sa mga experiences nyo po dito. Pwede nyo rin i-add yung mga ibang loan apps na base experience nyo is okay siya para aware din po iba nating viewers. So don't worry, palagi naman ako mag-update no, time to time. Pwedeng may madagdag dito somehow, pwede rin may mawala dito. Don't worry, i-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!